Ayun. So, isang malamig na umaga at maulan sa ating lahat. So, pinangarap po natin to makapag-jacket sa church. Kaya, thank you po, Lord. So, yun. So, ngayon po, ngayong umaga, pag-aaralan po natin, continuation po to nung The Nature of the Governor na diniscuss po natin last week. So, konting recap lang po. So the governor is the most important person on earth, but also the most misunderstood and ignored. So, yun yung unang statement doon sa material natin. The most important person on earth, but also the most misunderstood and ignored. So ano ba yung mga misunderstandings natin or mga misconceptions natin about the Holy Spirit? So una, iniisip natin ng Holy Spirit ay isang bagay, 'di ba? Or isa siyang the Holy Spirit daw is in a form of a mist or cloud, or isa siyang feeling or sensation, or yung iba ang iniisip, isa siyang force or cosmic mind, or yung cosmic mind wherein we can tap into para magkaroon tayo ng mas malalim daw na understanding about universe. Pero lahat ng yun, hindi yun totoo. So may mga physical manifestations ang Holy Spirit, pero kailangan alam natin na hindi ang Holy Spirit about the physical manifestations lang. Kailangan mas malalim yung pagkakakilala natin sa Holy Spirit. So ano ba yung Holy Spirit? So una, ang Holy Spirit ay si God. God siya. He is also one with God. He receives the same honor as God. And the Holy Spirit is a person with qualities, characteristics, and will. Meron din siyang spiritual senses, feelings, and emotions. So sabi nga dun sa material natin, usually ang nafe-feel minsan ng Holy Spirit pag hindi tayo nakikinig sa Kanya, feeling niya na i-ignore siya. You have to remind yourself na yung Holy Spirit, nakikipag-usap siya sa atin through scriptures, or yung thoughts natin, yung mga promptings, and impression. So, ang sabi dito, we need to practice hearing His voice and acknowledge Him in our everyday lives. Kailangan aware tayo na, sinasamahan tayo ng Holy Spirit all the time. Kumbaga may consciousness tayong ganon. So hindi ko na po tatawagin dito si Sis Imelda, no, para i-practice yan. I believe na intindihan natin na importante alam mo ang boses ng Holy Spirit para alam mo kung yun yung susundin mo. Di ba po? So, kasi yung Holy Spirit, yung Holy Spirit, Ate Cherry, tandaan mo na yung Holy Spirit, He will align you sa purpose mo dito sa earth. So sinasabi dito, we have to learn to fellowship and listen to the Holy Spirit. Okay po? So ito po yung tungkol po, yung part 1 po. Ito po yung kabuuan. So pwede niyo po picturean to or balikan na lang po sa YouTube kung gusto niyo pong mag-review. So the nature of the governor, part 2. So ngayon, titignan po natin yung nature ng governor in connection dun sa fulfillment niya, dun sa yung kagustuhan niyang ma-fulfill natin yung purpose natin dito sa earth. Tandaan natin na in all His works, He acted only according to the word of the King. Okay? So lahat ng gusto niya, lahat ng mga guidance niya na binibigay niya sa atin, yung wisdom na binibigay niya, in connection to or aligned to doon sa salita or sa will ng King Father natin. Pwede po ba natin to basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, fire. When He, the Spirit of truth, comes, He will guide you in all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So John 16, verse 13. So the governor only acts doon according sa kung ano yung natanggap niya or ano yung leading sa kanya ng King Father. So ang unang nature na pag-aaralan natin is the Holy Spirit as our counselor and comforter.
So ano po bang ibig sabihin pag sinabi mong counselor? Actually, iba daw pala yung counselor sa counselor. Yung politician, counselor. Ito, ang sinasabing nature dito, counselor. So sabi dito sa John 14 verse 26, but the counselor, sabi to ni Jesus sa kanyang disciples, no? But the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you in all things and bring you to your remembrance all that I have said to you. So siya daw yung counselor, siya yung magpapaalala sa'yo kung ano yung mga sinabi, yung mga pangaral ni Jesus nung time na yon. So ano bang Tagalog ng counselor para mas maunawaan po natin? Ayun, tagapagpayo. Kung nanonood kayo dati ng face-to-face, may 3 counselor doon, yung trio, tagapayo. So ganun yung... pero wag na natin panoorin yun. Kasi una scripted yon. Kasi friend ko ay... Tapos, yun, kumbaga, ano yun hyper-reality na yung mga ganong show. So, ibig sabihin, more than, realidad siya, pero kumbaga, hina-hype lang. So, magpatuloy po tayo. So, counselor. So, from the Greek word parakletos, which means an intercessor, consoler, advocate, and comforter. Sabi dito, Jesus promised His followers that He would return to be with them in the person of the governor to enable them to live the life they are called to. And the Holy Spirit as our counselor, He will defend us, di ba? He will pray for us, and He will keep us safe. Gusto kong makita natin sa madaling salita, no? Sabi dito, counselor and comforter. So mag-a-advise daw siya sa'yo, ililid ka niya sa mga tamang mga advice, and i-comfort ka din daw niya. So pwede natin siyang isipin as a friend. Kasi usually, di ba, yung friend natin, ganun yung ginagawa sa atin. So nag-a-advise and they comfort us. So yun po yung Holy Spirit. Pero may tanong po ako sa inyong lahat. Ito, nahihirapan ka bang magbagong buhay? Naranasan niyo po yun? Or do you struggle in avoiding your old worldly routines or activities? Meron ka bang parang, nung bago ka maging Kristiyano, ginagawa mo na. Tapos, kahit Kristiyano ka na, medyo bumabalik-balik ka dun sa kasalanan na yon. May ganun po ba? Or do you feel like you are not strong enough to resist temptation? For example, may friends kayo, magiinuman kayo, nahihirapan ka mag-say no. Meron po bang ganon? Naalala ko isa sa preaching ni Pastor dun sa management mo, ano-ano, I believe yung part 2 yun, sabi niya, ang masama, alam mo nang mali, ginagawa mo pa rin. Tama po? For me, mas mabigat yun alam mo na na mali po, di ba? Ako po personally, meron po akong mga moment na, Lord, time first, gagawin ko muna tong kasalanan. Promise, last na to. May mga ganun, Lord, time first. Kasi meron talaga kumbaga, parang bilang tao, nagkakamali ka, nauhulog ka. Advanced repentance tawag. Tapos pag inulit po ulit, hindi, last na po talaga. So may mga ganun po akong time first po. Kaya sa office, pwede pong mainis po muna ngayon lang. Tapos pag umokay na po siya, hindi na po talaga ako maiinis sa work. May ganun po ako Pero ang sabi po rito, you may be struggling because you are trying to change yourself on your own. Kasi iniisip natin, ang makakapagpabago sa atin ay tayo lang. Pero ang totoo po niyan, kailangan po natin ng Holy Spirit. Siya pong tutulong sa atin para magbago. Minsan, pwede naman po natin pagdasal. Like ako especially, meron ako mga insecurities na yun yung pinagpipray ko na, Holy Spirit, baguhin nyo nga po. Kasi hindi ko kaya Lalabas at lalabas lahat ng insecurities. Pero when you pray, when you surrender, humingi ka ng tulong para magbago ka, unti-unti, talagang tutulungan ka ng Holy Spirit and ni Lord, syempre po.
So the Holy Spirit will show you how to transform your thinking and how to live. You will only learn the kingdom culture or lifestyle with the help of the governor. Yun po yung Holy Spirit. So kung wala pong Holy Spirit sa atin, di ba, yung sinabi ko po last week, kaya ka naman nagre-repent kasi meron kang promptings to repent. Kung wala yung Holy Spirit, hindi ka rin po makakatanggap ng forgiveness. Siyempre. Itatanong niyo po, nangyari po, nagpatulong na po kayo, pero what if I fail again? Naisip niyo na po ito na, nagkamali na naman ako, nahulog na naman ako sa kasalanan. Ito pong sasabihin sa atin ng Holy Spirit, I am going to help you again. Wow. Diba? So this is the job of the Holy Spirit, to make sure you live and fulfill your role as kingdom citizen here on earth. Just like the shepherd who leaves his 99 sheep to look for the one that is lost. Diba? Yung kwento po, yung parable of the lost sheep. And speaking of finding the one, ay kina-commercial ko po, dahil nabanggit sa material ko, thank you po Lord. So ito po yung suot ko ngayon. So merch, kung gusto niyo po bang sabihin ko yung full line ni Ate Grace, be part of our global missions. Pero yan, add to cart po natin to kasi all proceeds will go to global missions. And related din po yan sa purpose natin sa earth, no? Yung go and make disciples. So ito po yung website, shopee.ph Prime Movement Shop. So, ayun. Thank you po Lord, nasingit ko siya at meron po talaga siya sa material. So, yun po. So, sabi rito, what if I fail again? Ang sinasabi ko dito, sabi ni Holy Spirit, I am going to help you again. Pero, sabi dito, this does not give us the license to sin again and again. Some people purposely do what is contrary to the kingdom. They want to be easily forgiven. This attitude is not a true transformation into the kingdom citizen. So, iniisip natin, lagi tayong tutulungan ng Holy Spirit. Ibig sabihin ba nun? Sige, pwede ako mag-time first ng unlimited. So, hindi po ganon. Gaya po ng sinabi ko rin last week, may mapasensya siya, pero kung lagi mo namang i-ignore yung mga promptings niya or yung guidance niya, syempre may time na hindi na siya makikipag-communicate sa inyo. Yun po yung totoo. And sabi rito, kaya kanya tutulungan ulit when you fail, kasi nakikita niya yung heart mo. Kung nasa heart mo talaga yung magbago, tutulungan ka niya. Hindi yung parang wala naman pala sa heart mo magbago, iniisip mo, lagi niya akong tutulungan. Actually, hindi po gan. Lagi po tayong i-check yung heart. Ano ba yung talagang nasa heart ko? Gusto ko na ba talagang magbagong buhay? Di ba po? So the Holy Spirit knows your heart. Alam niya kung anong nasa heart mo. Kung nasa heart mo magbago, tutulungan ka niya. So ang pangalawa pong nature, He is a guide and a teacher. So marami po tayong teacher dito na praise God. Actually, natutuwa ako sa kanila kahapon eh. Napakakulit ng kids, pero yung pasensya nila sobrang iba. Dati sinasabi ko, kung hindi ako designer, I guess gusto kong maging prof. So, dati yon. Pero nung pag nakikita ko sila, Teacher Lay kahapon, sila Teacher Dance, na may konting gigil na, pero talagang andun yung heart to teach, sobrang nakaka-bless po. So, governors were placed in colonies not just to give information, but also to train the citizens to think, act, and live the standards, the customs, the entire culture of the home country. This involved general and individual teaching. So, yung tayo po, di ba, sinakop po tayo ng Spain. So, nagpadala po dito ng mga gobernador general. Kung napanood nyo nga po, sabi ni Teacher Mayan, yung Gomburza, maganda yun eh, kasi kahit yung mga fraile, ay pinadala dito to influence yung culture na meron sila dito sa Pilipinas. So, ganun po yung trabaho ng isang governor na, kumbaga, na under sa colony. Pwede po ba natin basahin to sabay-sabay? 1, 2, 3, 5. Prophet Isaiah said of Jesus, the Spirit of the Lord will rest on me, the Spirit of wisdom and understanding. Hindi na po ako nakain. Pero, ayun po, so sabi dito,
sabi niya meron daw siyang Spirit of the Lord. Kaya meron po siyang Spirit of wisdom and understanding. Ayun, so, okay, ito na lang po. We also have the Spirit of wisdom and understanding within us. So ano ba yung wisdom? Ano yung difference niya sa knowledge? So yung wisdom, applied knowledge siya. Yung knowledge, alam mo siya. Kumbaga nasa isip mo, natutunan mo siya, lahat ng concept. Pero pag once na in-apply mo na siya, wisdom siya. So applied knowledge ang wisdom. Okay, hindi mo pwedeng, may wisdom ako, pero hindi mo naman na-apply. So hindi yun wisdom. Kumbaga, knowledge lang yun. So the governor shows us how to take our knowledge and apply it to life. He is the one who makes us practical people in the world. Kahit sa family mo, sa business mo, sa church, sa ministry, yung Holy Spirit yung nagtiteach and nag-guide sa'yo to be practical. So when we say practical, hindi lang to tungkol sa nakatipid ka sa grocery. Practical ako eh. So from the root word practice, you practice what you know, what you learn, diba? Yung mga natutunan mo sa past mo, pinractice mo yung kung ano yung dapat gawin, you're being practical sa life. So hindi siya, ang iniisip ng mga tao sa Holy Spirit will make you crazy, like will make you shout. May mga ganun kasi may mga manifestation. Pero sa everyday lives natin, yung Holy Spirit talaga yung nag-guide sa atin to be practical people. Diba? When yung magiging kumbaga full of wisdom, diba? Yung nagpa-practice ng kung ano yung knowledge nila. Next po. He is our helper and enabler. Yung kaninang verse po, meron din kasing when you say helper, ano po ba yung pag-helper? Diba? Yung helper, yung kumbaga kasama natin, ina-assist tayo. Yun yung helper. Okay po. So, ganun yung Holy Spirit. Sabi po rito, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Ayun. So, when the sovereign declared that what he wanted for the colony, it was the Holy Spirit job to make sure it will happen. So, i-make sure niya yung mga purposes natin dito sa earth ay magaganap. Na yun yung lalakaran natin. So, for us to fulfill our role as vice governors, we have to be in unity with the Holy Spirit. Next, the nature of the governor in fulfilling the purposes of the kingdom. Related po to dun sa previous. So ano po ba yung mga purposes na sinasabi po rito? Sabi, it is the governor who helps us to do all these things. Yung things na to, ito yung purposes of the kingdom. And ano nga po ba yun? Sabi dito, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. So we can take this as instruction concerning the kingdom. Diba? Yung glory ng Lord, yun yung nature daw ng Lord. So yung purposes of the kingdom. Ano po ba yung, kumbaga, purposes of the kingdom? Tayo, ano yung purpose natin dito? So sabi dito, as vice governors, we are to bring the culture of the kingdom into the foreign culture. Ano ba yung foreign culture? Yun yung kingdom of darkness. Sabi dito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So to disciple means to teach kingdom philosophy and values so that the students are immersed in the mindset of the king. So ilagay natin sa heart natin na hindi lang tayo basta mag-share ng word, pero aalagaan natin yung taong yun. Nang sa gayon, yung taong yun, magkakaroon siya ng true transformation sa buhay niya. Kasi maaaring
naniniwala ako, maaring nakuha naman niya yung word. Kaya shineran mo yung isa mong workmate. Pero hanggang doon na lang ba yun? Importante ilagay natin sa heart natin na alagaan mo siya. Kung kailangan ka niya, magiging kaibigan ka and lahat ng mga advice mo sa kanya. Kumbaga, patungo doon sa transformation ng buhay. Sabi nga ni Pastor, pag nakakarinig tayo ng preaching, di ba? Nagbabago buhay natin, paano? Kasi sinusunod natin yung mga natututunan natin. So, ganun mag-disciple ng tao. So, nations, when you say nations, di ba, ethnos, yun yung nilagay rin sa church natin yung, kumbaga, to share yung word sa ibang nation. So, lahat naman dinedesire ng Lord na, kumbaga, maging into the kingdom culture. So, yun. Naalala ko rin tong pagdi-disciple or evangelism. Kasi ito yung favorite ko na preaching ni Pastor Elias. Yung last na preaching niya. Ilang beses ko yon pinanood And napag-usapan namin yun nila Pastor Biboy na parang yun yung best niya kasi feeling ko siya yun evangelist siya Diba? Nakakatawa kung ang daming, syempre nung wake niya, ang dami niya rin ng mga na-disciple. Nakaka-bless. So, yun, nakakamiss lang din. So, nations, ethnos referring to the race or groupings of all people. So, yun. Yun yung calling natin to go and make disciples. So, the governor empowers us to do good works in the world. So, we are to be a blessing for others. Sa family mo, sa workplace mo, sa ministry mo. Diba? Kailangan blessing tayo sa ibang tao. Naalala ko, yun talagang goal namin ni Mac as Yadaw leaders na yung Yadaw, magbigay tayo ng mga practical. So when you say practical, hindi lang yung mga tips na parang galing sa mga, diba, yung leader, yung mga kilalang leader. Pero yung practical na, alam mo kung ano yung word, diba? Magkaroon ka ng situation na magsisik ka ng advice and magtutulungan kami sa Yadaw, mag-fellowship kami na, ganito mo i-approach in a Christian way para maging light ka doon sa workplace mo. Yun talaga yung parang, kumbaga, main, kumbaga, goal namin to share. So, I hope nagagawa namin so far. And kung may tanong din kayo, Yadaw, kung kaya may problema kayo, magtutulungan tayo. Siyempre, based pa rin doon sa word ng Lord. Amen. So, yun. So sabi dito, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sa Ephesians 2:10. So yun na nga po yun. So next, nature is in reconnecting our gifts. What's the thing about gifts? Tingin nyo. For example, pain, the thing with pain, it has to be felt. What about gifts? So, kailangan binigay yan sa'yo. Pwede kang mag-gift to self, pero yung panambili mo ring sweldo, galing din sa ibang tao. Ay, ganun. Ginagawa yun ng isa kong friend na gusto kong i-practice ngayon. Nireregaluhan niya yung sarili niya. So, pag malungkot daw siya, bubuksan niya yung gift. Nga lang naisip ko, ay gusto ko rin yun kasi mahilig ako sa mga cute na bagay. Yung si Cinnamoroll, ganun. So, ayun, si Dane, talagang classmate ko. So, ang gusto kong mangyari, yung bibili ako, tapos i-gift wrap ko, tapos pag malungkot ako, buksan ko na. Kasi may gift ako. Kasi iba yung joy ng nagbubukas ng gift, di ba? Doon na-realize ko, teka, parang masyado na materialistic. Na doon ko inano yung happiness ko. Wala lang, pero paminsan lang, wag lang yung yun na talaga yung gusto mong gawin. So, a gift is a thing given willingly to someone without payment, a present. Or pwede rin yung gift is a natural ability or talent. Pero the thing with gift, kahit natural ability or talent mo siya, binigay rin siya. So, sino nagbigay sa atin ng yung mga natural gifts natin? Kundi si Lord, di ba po? So, ang tanong, what is your gift? Sa tingin niyo po? Ako, syempre, natutuwa rin naman ako na yung passion ko sa work and kumbaga na
apply ko sa ministry ngayon. So, yun. Thank you po Lord sa gift. Pero, wag niyong isipin na wala po kayong gift ha. Hindi lang siya na umiikot sa dancing, sa singing, sa acting. Meron ako nun lahat, pastor. Problema nga ako eh. Sabi ko, hala, i-share ko naman. Medyo late, 8:51 na po. Dahil sa si Jonah. Jonah, wag mo ilalabas yun ah. Dahil joke lang. So, may gift tayo lahat. Kasi, lahat tayo may purpose dito. Dahil may gusto sa ating pagawa yung Lord, i-equip niya tayo. So, lahat tayo may gifts. So, every human being is blessed with gifts from God. But for us to maximize the potential of our gifts, we need to reconnect to the source. Yung nagbigay sa atin, yung may alam kung ano yung potential ng lahat ng gifts na yon. And para ma-reconnect tayo sa King Father, kailangan natin ng Holy Spirit. So the governor reconnects you to the source of your gifts so that you can understand what you have been given. Not just the value of it, but also the magnitude. So hindi lang yung value, when you say value, yung worth, kung gaano ba siya, ano ba, sa Tagalog po? Kung gaano siya kahalaga, and pati yung magnitude. Kumbaga yung quantity, tama po ba? Yung size, yung importance, o yung lawak. 'Di ba? Yung gravity ng gift na binigay sa'yo. Kung gaano pa siya kabigat. So the truth is vital in fulfilling your purpose and potential. Knowledge is power. Kung alam mo kung ano yung gifts mo, kung ano yung kayang gawin mo, dahil dun sa gifts na meron ka, kaya mong gamitin, kaya mong i-reach yung full potential, yung maximum potential ng gifts na meron ka. So there are things or details about yourself that you will never know unless the Holy Spirit reconnects you with the source. Yung nagbigay ng gift sa iyo ang nakakaalam kung ano yung potential ng gift. And many of us are living below our potential because we don't have the wisdom from the Spirit. Yung akala natin ganito lang tayo, pero hindi mo alam. Ang dami palang gifts na binigay sa'yo or pinagkatiwala sa'yo. And sabi dun sa material, may mga gifts kasi na naturally meron ka na agad. When you're born. Meron din naman nung natanggap mo yung Holy Spirit, nagkaroon ka ng gifts of the Holy Spirit. Pero I guess si Ate Cherry po yung magdi-discuss po nun. So ito pong topic natin in reconnecting our gifts. Ito yung mga natural. Ito yung we are born with. Kumbaga. Kasi kung wala yung Holy Spirit sa'yo, sabi po rito, basahin po natin. The man without the Spirit does not accept the things So yun, kung wala daw yung Spirit sa'yo, hindi mo kayang tanggapin yung mga bagay na galing sa Spirit of God. 'Di ba? Feeling mo, ano lang siya. Kumbaga yung wisdom, mahirap tanggapin kung hindi mo tinatanggap din yung Holy Spirit sa'yo. Kasi lahat ng understanding, lahat ng wisdom, hindi mo kayang ikaw lang. Kailangan mo ng Holy Spirit. So the Holy Spirit empowers us to execute our gifts. So the Holy Spirit empowers us, paano? Paano tayo ine-empower ng Holy Spirit dun sa mga gifts na meron tayo? Sino bang friend ng nanay ko? Tumatawag siya sa akin sa messenger. Pasabi, ako. So, the Holy Spirit empowers us. Nagtuturo ako. Tumatawag siya. Baka po dun sa live ko rin po nagme-messenger. Ayun. The Holy Spirit empowers us. How? By giving us the wisdom and even introducing us to gifts we didn't even know we had. The governor shows us how to use them for the kingdom rather than selfish purposes because the gifts of our king, the gifts our king gives us are always given to benefit others. Para rin makita mo, yung gifts mo, kung nagbe-benefit kung yung iba, kung nagiging blessing ka sa pamilya mo, sa ministry mo, sa workplace mo, through your gifts,
I believe yun yung maximum potential. Nasa maximum potential ka. And nagagamit mo ng maayos lahat ng gifts mo. So yun, our gifts are given to benefit others. Next, nature. Convictor. Ano po ba yung ibig sabihin ng convictor? Jonah? Ano yung convictor? Simula nga yung pag ako teacher, pag magsi-CR. Joke lang. So, sabi rito, and when He comes, He will convict the world in regard to sin and righteousness and judgment. Ano ba yung world dito? Pag sinabi mong world, ito yung mindset ng kingdom of darkness. Sige po. So it is the Holy Spirit who convicts those outside the kingdom that they need to be forgiven and connected to their Father in the heavenly government. So yung mga wala sa kingdom of heaven, yung Holy Spirit, yung tumatawag sa kanila na, uy, mag-repent ka. And tayo mismo na nasa kingdom of heaven na or mga Kristiyano na, sabi niya, He also convicts the citizens of the kingdom of the attitudes and actions that are contrary to the nature of the kingdom. And sabi po gaya po nung sinabi ko, habang may conviction sa yung Holy Spirit, huwag kang matakot na kinoconvict ka ng Holy Spirit. Kasi as long as kinoconvict ka niya, may relationship pa kayo. Kasi ibig sabihin, gusto ka pa rin niya sa kingdom of heaven. Yung kingdom culture gusto niyang isinasabuhay mo. So the King Father does not want to control you. Meron kang free will. Naalala ko yung shinare ni Pastor dun sa kanyang, ang tawag po dun, yung tree of knowledge, yung kumbaga ganon. Parang sabi, bakit meron pa kasi yung isang tree? Kumbaga may free will kasi tayo kung ano yung gagawin po natin. Hindi siya, yung Holy Spirit will not take over sa buhay natin. Iko-convict ka niya, i-guide ka niya, tuturuan ka niya. Diba? He will be your counselor. Pero meron kang free will kung susundin mo yun. Sabi dito, we have to realize that Holy Spirit is not given to us to take over our lives, but to guide us. The Holy Spirit will show us what the Father's will is. Next, drawer of God. Cabinet. Kanina, comforter po. Cabinet na po. So, ang Holy Spirit ay bahay. Hindi, joke lang po. So, yung drawer of God, ano ba yung sabihin ng drawer of God? Nagda-drawing. Yan po yung trabaho ko. So, the Holy Spirit, naalala ko po tuloy yung trabaho po, no? Pag si mama dati, pag magpa-plan siya, tapos maliligo, mapapasma ka. Yan pa naman trabaho mo, yung kamay. Pero pag di po ako naghugas ng plato after kumain, kala ko mapapasma ako, ma. Medyo nakakalito. Di ba po? Sana online ka na, hindi ka tumatawag. So the Holy Spirit is the heaven's divine attraction to the throne of the King. As the governor works in people's life, He draws them closer to the Father in a gentle way. So habang marunong tayong sumunod, habang nabubuhay tayo according sa culture of the kingdom of heaven, mas napapalapit talaga tayo sa Diyos. Kasi nandun na tayo sa culture niya eh. Okay po? Again, the Holy Spirit doesn't want to take over our lives. Communicator. So naalala ko, ang pinaka-naiinis ako, pag SONA, hindi holiday yung mga nasa office. Kasi naniniwala ako, dapat holiday. Alam mo kung bakit? Kasi mensahe yun ng presidente sa nation eh. So kailangan, kahit busy ka, makikinig kayong lahat sa kung anong sasabihin ng presidente. Tama po? Pinaka-affected po, Pastor, kasi sa Sandigan po yung lagi yung rally. Tapos affected din po hanggang Philcoa po eh. Tama ba yung mga nasa Sandigan? Traffic talaga, so ang hirap. So dati, SONA, estudyante lang, dapat buo. Pero ang talagang ang talagang tamang iniisip doon is state of the president yun eh, of the nation. So kailangan lahat, set aside mo lahat ng business mo, makikinig ka sa kung anong sasabihin ng presidente. And the Holy Spirit as communicator, siya yung parang ganun natin. Kung ano yung will ng King, di ba, naka-prime sila, Finding the One. Ang cute po, no?
Na, maganda po, Shopee. Shopee.ph, Prime Movement Shop. Be part of our global missions. Kabisado. Siya in-edit ko eh. Actually, nakaganto rin po ang mga Santa Maria. So, I think hindi po ako Arshaga. So, ganda, no? So, kayo rin, bili na rin po kayo. So, asan na nga po ako? So, Sona, di ba, President. So, yung Holy Spirit, siya rin yung communicator. Parang meron siyang speech na galing ko, ano yung will ng King. Siya yung magde-deliver sa atin. So, just like the President during Sona, the Holy Spirit regularly brings us the speech from the heavenly throne. So, we have to learn how to pause and as we set aside the busyness of life to listen to Him. Hindi pwedeng lagi kang busy. Dapat, kumbaga, set aside mo, makinig ka sa kung ano sabihin ng Holy Spirit sa'yo. Note that the governor's words will never disagree with the king's words. So next po, bilisan ko na po. Sanctifier. Ano po ibig sabihin pag sanctify? Diba? To set aside or to keep holy, free from sin or purity. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, fire. There's who are loved by the Lord, because God has chosen you from the beginning to be saved by the sanctification of the Spirit and by faith, the truth. So as sanctifier, the governor free us from the things in our lives, yung mga bottleneck sa buhay natin that are contrary to the nature of the kings and diminish our capacity to maximize our gifts for the kingdom. Lahat tayo may mga bottleneck tayo sa buhay. Ang course ko kasi industrial design. So, alam niyo ba yung bottleneck yun, computed yun, sa kung ano yung dapat niyang flow sa tubig. Kaya tayo may bottleneck. Kasi kung cylinder lang siya, tapos binuhos mo, lahat ng liquid, di ba? But yung bottleneck siya yung mag-limit. Pero yung Holy Spirit, ayaw niyang malimit tayo sa kung ano yung kailangan nating gawin. Kailangan buhos talaga tayo sa purpose natin. So yung bottleneck na yun, gusto niyang mawala. Naintindihan po? So yung bottleneck nagpapabagal ng flow. The Holy Spirit eliminates hindrances to our development and progress. Kaya tayo pinupurify ng Holy Spirit. Alam niyo po ba kung anong tawag po dito? Winnowing? Winnowing. Hindi ko pa alam sa Ilocano, yung, ano po yung sa Ilocano? Yung naggaganon. So, ang ano dyan, di ba parang yung pala, tapos gaganinin nila. Tapos mahangin po kasi. So, yung light, yung mga magagaan, yung walang laman, nawawash away po yun. Tapos, yung may laman, yung magagandang quality, bumabaksak lang. So, when the Holy Spirit sanctify us, may mga painful winnowing sa buhay natin. May mga tatanggalin siya. Tama po? And kailangan open tayo sa sanctification or yung painful winnowing sa buhay natin. Yes, it's raining. So the King doesn't want anything to stop us from fulfilling our potential and accomplishing our purpose. Malapit na po ako. So, sanctifier. It is the Holy Spirit's job to prepare us to the coming of the King. So, sabi dito, the governor also sanctifies us in a sense of setting us apart from the service of the heavenly kingdom, and for the day when the King will once more return to the earth to live forever with His people, with the creation of the new heaven and earth. So, kailangan sinasanctify niya tayo para i-prepare niya tayo sa pagbabalik ng Lord. And, yun lang po. Thank you po, Lord. So, sana po mas na-embrace natin yung nature niya, kung ano ba siya sa buhay natin. Hindi siya basta lang na kino-convict tayo. And kailangan matuto tayong mag-fellowship and makinig sa Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit yung tutulong sa atin sa purpose natin dito sa earth. So, yun lang po. Thank you po, Lord.